Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, dito muna tayo sa mga sa mga nagva-viral na video. Ano ba ito tong isa? Nakakahiya naman 'to. So, ito 'yun video ng mga pulis daw nagtago. Tingnan nga natin. Ano ba ito? Pulis din ba to? Tong feeling ko pulis din parang close sila nung Siguro pulis din to. Kasi close sila ni Ate El, babae yung 'di ba? Babae itong pulis. So, kung papanoorin nyo, nung nagkaputukan, tago siya sa ilalim ng ano. Siguro sa women's women's desk yan si ate, no? Kadalasan mga ganun. Pulis din. May dala-dala din siyang baril pulis din. Pero bakit ganun sila magtago, men? Di ba dapat tactical kayo magtago? Yung parang, let's say, hindi naman masama magtago sa safety yun pero yung tagong takot, men. Di ba? Huwag yung sasabihin na ikaw kaya nandun. Malamang ako magtatago din ako ng ganyan. Hindi naman ako pulis Kaya hindi yan yung pinili kong trabaho di ba? Pero itong mga to, medyo nakakahiya lang, lalo na ito si kuya, pulis din ito ba't ganyan siya magtago? Ano ba? Pati si ate, di ba? Hindi, ako, ginagalang ko yung gender equality. Dito nyo patunayan na equal ang gender. Tapos, wag nating sabihin na hindi kasi babae yun di ba? Hindi. Pagkapatapangan, pantay-pantay dapat tayo pero pagka sa totohanan na biglang lilitaw ang pagkababae. Mas inano niya pa parang ginawa niya pang shield yung si ating babae na pulis Trauma si ate. Doon sa babae, sige, partially naiintindihan ko naman babae Sige na nga. Pero doon sa isang lalaki, ito hindi ko hindi ko magets ba't ganyan siya magtago. May tago naman na tactical, di ba? Yung para pero yung ganito, yung parang sinubsob yung ulo. Yung ganyan tago, mamamatay ka niyan, men
Pag ganyan, paano pag pinasok kayo dyan, tapos ganyan ang forma mo? Ito na yung, siguro, after netong event na to, no? Kailangan mag-rethink na sila kung anong career ang papasukin nila. Di ba? Yung pagiging takot na ganyan, for me, hindi naman masama. Nagiging masama lang tingnan kasi nga pulis sila eh. Supposed to be. Ironic eh. Supposed to be training nyo yan, di ba? Nag-training kayo. Parang wala naman kayo natutunan doon sa pinag-aralan nyo, men. Pagkaganyan. At naging ganyan ang produkto ng, ng Police Academy. Siguro, need nilang mag-shift ng career. Kasi kakamatay nila yan eh. Yung ganyan. Hindi, seryoso ako. Hindi na, nagigets ko yun, yung pagkatakot. Nagigets ko yun bilang human. Lahat naman tayo, kahit pa sabihin mo nung iba na wala silang kinatatakutan, darating ang time may kinatatakutan ka rin. 'Di ba? Pero, pagka ganyan, instead na makatulong ka sa departamento nyo, magpalit ka na lang siguro ng career. 'Di ba? Pwede ka na lang, dyan. Yung pwede naman magtrabaho dyan eh, kahit na hindi ka pwede ka mag-janitor. Hindi, joke lang. Hindi, yung ibang mga desk jobs, di ba? Meron ganun, di ba, sa Napolcom? Kung may opening man dun. Pero yung ganito, men, baka ikapahamak pa ng mga kasama. Biruin mo, dito, nakikipagbakbakan lang dito yung kasama mo eh. Di ba? Asan yung kasama ni Kuya? Yan ito lang nakikipagbakbakan eh. Ikaw nagtago ka dyan eh. Anyway, na supposed to be, dapat kayo niyan eh. Malakas ang puwersa nyo dahil 3 kayo, di ba? Kawawa naman itong isang kasama nyo. Anyway, next, isyung pulis uli ito. Another isyung pulis. 5 versus 1 daw. Uy, dali ah! Ba't ganun siya sumuntok? Papaganon. Parang gwardiya pa yun na uunang mag-ano eh. Gwardiya pa yung nakatackle down, men. Uy, dali ah! Ito yung patunay na 'di ba? 'Di ba pag nako-content natin yung mga sinasapian sa gabi, sinasabi nung totoong sinasapian siya kasi ang lakas ng ang lakas, 5 tao yung pumipigil. Parang ganito lang to. Ang nakapagpaganyan kasi yung adrenaline rush. 'Di ba? Pagka talaga yung adrenaline rush sa katawan mo, lalakas ka talaga. Yan yung dahilan kung bakit, let's say, wag naman sana, na nasusunog ang bahay mo, nabubuhat mo yung rep, yung adrenaline yun eh. Na totoo talagang may ganyan. Lumalakas yung kaya lang, nakakapagtaka dito, na parang yung gwardiya pa yung, na unang makapag take down nung suspect. Kung suspect man yun. Hindi naman natin alam yung hindi naman natin alam yung buong istorya, di ba? Hindi naman natin alam kung ano talaga yung pinagmulan. Pero lang na yung mga pulis, bakit ganyan, men? Hindi ko naman sinasabi mas magaling ako sa mga yan, di ba? Pero kaya nyo kinuha yung ganyan trabaho, supposed to be, nakakapalag dapat kayo sa ganyan. Parang hindi yata maganda. Uy, dali ah! Ay, nako. Next. Ano to?
Di ba ano ka, nagbabasketball ka? Yes pa. What's your favorite team and who's your favorite player? Like your GOAT? Mga kamag-anak ko is from LA, Los Angeles Lakers. And yung Favorite player? ay, LeBron James. LeBron James. Oh, deal breaker. Anyari? Bakit, Kobe? No. Sorry, but my favorite player, my GOAT is Stephen Curry. I'm a Golden State Warriors fan. Isa yun sa tingin ko pwedeng umabot sa deal breaker ko kasi talagang okay. number avid fan ako ni Curry and the Stephen Warriors. Curry. Yes. Now, when I heard LeBron, no, nah. Yung pala deal breaker niya. Di ba ano? Ang babaw nun, men, ano? Doon mo makikita na hindi pa matured mag-isip tong lalaking to. No? Anong sabi sa comments nga? Tingnan natin. Feeling main character. Ah. Anong onabs? No? Good hip-hop, he saved her from him. Petty, di naman guwapo, you did her a big favor. Kama Baulet. Kama Baulels. Parang napaka-petty nga, no? Ang babaw. Dito pa lang hindi na matured yung dahil lang sa doon sa part na yon na dahil hindi lang Stephen Curry yung kung ganyan pa lang nagiging deal breaker na yung mga ganyan, how much more yung mga bagay na mabigat, no? Parang dito pa lang makikita mo na wala talagang kwentang tao. Ulitin nga natin. Nagbabasketball ka? Yes pa. What's your favorite team and who's your favorite player? Like your GOAT? Mga kamag-anak. Actually, kung yung hobby ang pag-uusapan, kung maging Lakers man siya, hindi naman deal breaker yun eh. At least parehas kayo ng hobby, di ba? Kung yun ang pag-uusapan. Pero ba't parang pag-aawayan nyo pati team ng basketball na walang kwenta, men? Ano ba? Ako is from LA, Los Angeles Lakers. And yung Favorite player? ay, LeBron James. LeBron James. Oh, deal breaker. Anyari? Bakit, Kobe? No. Sorry, but my favorite player, my GOAT is Stephen Curry. I'm a Golden State Warriors Tatawa na lang yung iba. fan. Isa yun sa tingin ko pwedeng umabot sa deal breaker ko kasi talagang okay. number avid fan ako ni Curry and the Stephen Warriors. Curry. Yes. Now, when I heard LeBron, no, nah. Yung pala deal breaker niya. Di ba? Sobrang babaw. Ang inang yan. Dapat di ka sumali dyan. Next. Ano pa ba yung issue na nandini? Ito, final issue. Usapang LGBTQ na naman itong part na to. 'Di ba? Ito. Ito anong name na ito si influencer na si Jeremy Lumibaw San Cebuchi o mas kilala bilang Mimi Yu. Ito ba yung yung endorser ng Buscopan? Kuwela din ito no? Nanawagan ng social media influencer, yan, sa mas kilalang Mimi Yu, ng mas malawak na pagtanggap sa LGBTQIA plus community at sa pag-normalize sa pagiging bahagi nito. Sana ho ay mas tanggapin po natin at mas gawin nating normal ang pagiging parte ng LGBTQIA plus community. Hindi na ho ito tabu. Anya sa kanyang latest vlog kasama ang kanyang ama na si Tatay Amads. Walang masamang idinulot ang mga LGBTQIA+ like us in the society. Masyadong controversial to pero ano ba isasagot ko dito? Yung pagiging miyembro nyo ng LGBTQIA+,
Hindi naman talaga masama yun eh. Kailan ba naging masama yun? Hindi naman masama yun dahil unang-una, ganun ka eh. Wala na magagawa. Alang kontrolin yung pag-iisip mo, di ba? Kung ganun ka man, kung akong hindi naman masama yun. Ang nagiging masama lang, sometimes, yung mga ipinipilit nyo na hindi talaga pwede. Real talk lang, yung mga pinipilit nyo na hindi talaga pwede. Ano yung mga bagay na yun, Unang-una, yung marriage. 'Di ba? Alam naman natin na pagdating dito sa Pilipinas, sagrado yung ganyang bagay. Ngayon, kung gusto nyo na ganyan, sasabihin nyo, ba't sa US, pwede na yun. Di pumunta kayo doon. Hindi, yung kung paano kayo, ito kung ano kayo, walang nagbabawal doon. Actually, yung sinabi mo dito na mas malawak na pagtanggap, tanggap naman kayo. Kasi kung hindi kayo tanggap, pag may nakita kayo na palakad-lakad kayo sa kalsada, papakulong kayo eh. Kung hindi kayo tanggap, pero legal na kayong magganyan eh. Wala namang problema dyan talaga. May mga bagay kasing ipinipilit kayo katulad nung kailangan sumiar kayo sa CR ng babae. Hindi naman pwede yun. Ang magde-decide nun, yung mga babae talaga, yung mga babae, kayo ba, yung mga nakikinig sa akin, yung mga babae, papayag ba kayo na magsi-CR itong mga to sa inyo? Hindi naman dahil, hindi naman dahil arte lang ng babae yun eh. Kasi alam nyo, pwede kasing may magpanggap na miyembro ng LGBTQIA na magsi-CR sa kanila. 'Di ba? Pero yung pagkakaroon nyo ng pwede naman kayo mag-CR. Yung pag-CR nyo bilang LGBTQIA, wala nagbabawal doon. Pwede kayo mag-CR sa CR namin, sa CR ng lalaki. Pwede naman. Hindi naman kayo aanuhin doon. Kayo lang naman na nag-iisip na na nababastusin kayo eh. Yung pagbastos din kasi sa inyo, nasa kinikilos nyo rin kasi 'yun. Sometimes, 'di ba, pwede naman kayong maging bakla na yung lang, yung ayos lang, hindi yung magmi-main sometimes may magmi-main character diyan tapos pag na-bash magagalit. Ang dami kasing gustong ipatupad kayo na may nasasagasaang iba. Number 1 na yun na yung pag-CR nyo sa sa CR ng mga babae. Yung mga totoong may-ari ng CR na yon, yung mga babae, ayaw naman. Mga babae, ayaw nyo rin yun, di ba? Pangalawa, yung same-sex marriage nga. Di ba? Sagrado kasi sa atin yon. Well, yung gusto nyong pagpapakasal ay hindi naman pinipigilan sa inyo. Gumawa kayo ng paraan na pumunta kayo sa ibang bansa. Kung gusto nyo yung marriage na yon, kung saan meron. Hindi naman kayo pinipigilan talaga dun eh. Ang gusto nyo kasing mangyari, kayo yung pakisamahan ng buong mundo. Hindi pwede. Di ba? Katulad ng sinasabi nyo, kanya-kanya tayo ng karapatan. Karapatan din ng iba namin na may paniwalaan kami ng sa amin. Yung paniniwala nyo, hindi naman tinututulan yan eh. Huwag nyo lang isaksak sa ibang tao yung katulad nun, ipipilit nyo na sumali kayo sa Miss Universe. Isa yan sa pinakatutol ako eh. Kasi prestigious yung Miss Universe. Hindi ko naman sinasabi na hindi kayo prestigious, pero pwede naman kayong gumawa ng sa inyo. Ng sarili nyo. Actually, meron naman yata kayo nun, di ba? Yung sariling contest nyo. Pero yung papayag sa, na isali kayo sa Miss Universe, di ba? Isa pang issue, yung sa sports pa. Nagkaroon ng issue na ganito, yung sa boxing. Yung lalaki siya, pero dahil LGBTQIA siya, siya sa mga women's na boxer. By nature, talaga malalakas ang lalaki. Physical eh. Sana naiintindihan yung mga ganung bagay. Yung existence nyo, walang nagbabawal dyan.
karapatan nyo pong mabuhay. Pero yung yung pakikisamahan kayo sa lahat ng gusto nyo, 'di ba? Kung kayo nga ayaw nyo na ayaw nyo na diktahan kayo ng gusto nyong gawin pero kayo yun ang gusto nyo. Hindi na equality kasi talaga ang habol Hindi na pagiging equal ang habol nyo kasi pagka nilalaban nyo yan. Itong mga sinasabi ni ma'am, yung malawak na pagtanggap, tanggap na yan. Noon pa. Pumunta ka na nga sa mall ngayon, may nag-holding hands ng dalawang lalaki Hindi na siya hindi na siya yung dati na pagbubulungan ka. Hindi na ganun. Normal na nga yung ginagawa niya. Yung pag-cross-dress nyo, normal na nga yun Pero sadyang may mga limitasyon lang talaga. 'Di ba? May limitasyon lang talaga na na wala kayong magagawa. Kasi pagka pinasok niyo yung limitasyon na yun, may masasagasaan kayong iba. 'Di ba? Sino ba nagsabing tabu yan? Kalimitan nga sa inyo, nagiging professor na. Ngayon nga, ina-allowed na yung magmahaba ng buhok sa school yung mga yung mga uri nyo 'Di ba? May kaibigan akong teacher Naaalala niya na lang daw yung kapanahunan daw nila, bawal daw yun. Pero hinahayaan na daw kayo 'Di ba? Pero wag naman yung sagad-sagaran. 'Di ba? Kahit din naman yung mga regular na tao, mga ordinaryong tao, may limitasyon din naman. Hindi lang naman kayo ang may limitasyon. Mahirap kasi kung laging ganyan na na ang gusto nyo lagi kayong pakikisamahan Matuto din kayo makisama dun sa community. 'Di ba? Hindi naman kayo hindi naman kayo pinagbabawalan Now dito sa sa sinabi walang masamang idinulot ang mga LGBTQIA like us in the society. Doon sa pagiging inuulit ko doon sa pagiging LGBTQIA nyo, wala 'yon. Pero yung masamang idinudulot yung meron. 'Di ba? Nag-iisip ako na sasabihin na hindi masyadong magiging controversial ako Bagamat wag na nga lang. Hindi, ito. Yung leading nga na na sa pagkalat ng AIDS galing sa community nyo 'Di ba? Kasi sa inyo karamihan hindi naman lahat. I do believe na may mga when it comes to religion, nagiging kayo nagiging selective kayo Pagka nagiging involved na yung naniniwala naman ako na sa puso nyo may kabutihan naman at majority sa inyo naniniwala sa Diyos. Naniniwala naman ako doon. Pero pagdating na sa kasarian nyo kasi sometimes nagiging selective na kayo Hindi nyo na pinakikinggan yung regarding doon. 'Di ba? Hanggang doon na lang ang sasabihin ko. Pero sana matuto din kayo na makisama din sa community. Hindi laging kayo yung main character. 'Di ba? Ayun sabi ng mga comments You guys are accepted and respected here in our country. What I don't get is ang dami nyo pang gusto. Totoo. Dami nyo gusto, men. Parang ang gusto nyo baguhin lahat ng tao sa buong mundo mag-adjust para sa inyo. Actually, matagal nang tanggap yung iba sa inyo Katulad ng sinabi ko, di ba? Yung mga teacher ko din ng high school, ganyan din We accept you all. Just accept how we accept you.
Yung iba kasi namimilit na makijoin din kami sa mga imaginary world. Kung saan sila yung reyna at lahat nag-a-adjust. Oh. 'Di ba? Yun din ang ano eh. Ito, cis member din ako na LGBTQ or whatever nowadays call it. Una, dapat tanggap mo sa sarili mo na walang pumilit sa atin kung ano plano at gusto natin sa buhay. Pangalawa, kung accepted ka ng family at mga taong nasa paligid mo, maging masaya at kontento, totoo. Minsan, ang sobrang nakakasama din, mayroon iba dyan, nagmamalabis at gagawin kapangyarihan ang ipagkakaloob na karapatan. Pasalamat tayo dito sa Pinas, accepted na ang mga bakla. Sa ibang bansa tulad ng Pakistan, malas ang tawag sa kanila. Never silang tanggap sa society nila. Makontento na lang, at least madami naman natanggap ang bakla sa Pinas. Nagkakatrabaho at may tumatanggap sa work tulad sa normal na tao. Minsan nga, ano pa yan eh, mga mataas pa ang posisyon, di ba? Kasi sa totoo lang kayo, mga matatalino kayo eh. I don't know, dahil siguro nagagawa nyong mag-focus talaga sa studies nyo. Kadalasan mga matatalino eh, kadalasan. 'Di ba? At mga nagiging mataas ang posisyon. Anyway, yan lang naman po ang pag-uusapan natin ngayong. Pasensya na kayo sa pusa ko, ingay ah. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.